Tinanong ni Kim Miso ang ating bida kung naiisip ba raw nito na sumali sa Eden Guild. Siguro naman daw ay narinig na nito ang mga benepisyo na natatanggap ng kanilang mga miyembro. Tumugon si Sang Yoon nang mukhang malaking araw ang kumpiyansa ni Kim Miso sa kinabibilangan nitong guild. Binanggit ni Kim Miso na may rason nga raw kung bakit Eden ang ipinangalan sa kanilang guild at kung bakit itinuturing itong paraiso ng ibang mga players. Sinabihan ni Kim Miso ang ating bida nang hindi nga raw ito magsisisi kapag sumali ito sa kanila. Naisip ni Sang Yoon na magsisinungaling nga raw siya sa kanyang sarili kapag hindi niya nahulaan na mangyayari ang sitwasyong ito. Sa pinanggalingan niyang araw na panahon ay dati na rin siyang naging isang regular na miyembro ng isang maliit na guild. Ang guild nga raw na ito ay tumatanggap ng mga player na hindi ganoong katalento at wala nang iba pang mapupuntahan. Nakaramdam nga raw siya noon ng kapanatagan bilang kasapi ng isang grupo. Pero naglaho nga raw ang lahat ng ito noong masawi ang kanyang mga kasamahan habang nagsasagawa sila ng misyon. Gaano man daw kaganda ang infrastruktura sa loob ng isang guild, pero sa bilis nga raw ng paglakas niya ngayon ay para lang itong magiging kadena na maaaring pumigil at kumontrol sa kanya. Sa ngayon nga raw ay mas mabuti na kumilos na lang siya ng mag-isa para siya ang may kontrol sa bilis ng kanyang paglakas. Hihingi pa lang sana ng pasensya ang ating bida sa gagawin niyang pagtanggi, pero tinanong siya bigla ni Kim Miso kung plano niya ba raw bumuo ng isang solo guild. Nagulat si Sang Yoon dahil nahulaan nga raw agad ni Kim Miso ang kanyang naiisip. Sinabi ni Kim Miso na mahusay nga raw siya sa pagbasa sa isang tao lalo na't anak siya ng isang major corporation chairman. Sa abilidad pa nga lang daw ng ating bida ay hindi na siya nahirapan na basahin ito. Hindi niya man daw ito napasali sa kanilang guild pero ang mahalagang araw ay siya pa lang ang nakakaalam ng binabalak nito. Naisip ni Sang Yoon na alam ng araw ni Kim Miso na balak niyang magsimula bilang isang solo guild, pero inilatag pa rin daw nito sa kanya ang lahat ng mga hawak nitong baraha. Ipinakita nga raw nito na interesado ito sa kanya at ipinaintindi nito na parehas silang makikinabang kapag pinanatili nila ang kanilang ugnayan. Naisip ni Sang Yoon na talagang napakatalino nga raw ni Kim Miso sa pakikipagnegosasyon. Nasa loob ngayon ang ating bida ng isa sa mga bahay na matatagpuan sa Player Town si Jamsil Station vicinity. Sinabi ng isang babae na napag-usapan nga raw nila na 100 million won ang ibibigay ng ating bida bilang deposit at 5 million naman daw ang buwanan nitong renta. Biniro ni Sang Yoon ang katransaksyon niyang babae na kahit nga raw nagsasalita ito ng nakangiti ay parang nakakatakot pa rin daw ang tunog nito lalo na't napakalaki ng halaga na kailangan niyang bayaran. Tumawa ang babae at sinabi na maganda naman daw ang bahay na napili ng ating bida, wala nga raw itong ideya kung gaano karaming tao ang nakiusap sa kanila para matingnan ang bahay na napili nito. Nagsabi na ang babae na aalis na raw siya ngayon. Sinabi niya rin sa ating bida na tumawag na nga lang daw ito kapag mayroon itong kailangan. Nagpasalamat naman si Sang Yoon at sinabihan ang babae na mag-ingat daw ito. Naisip ng ating bida na napakabilis nga raw ng kanyang naging transaksyon. Hindi niya nga raw akalain na mawawala ang lahat ng mga nasa waiting list at una pa siyang makakapanirahan doon. Napapaisip rin siya kung kagagawan pa rin daw ba ito ng swerte ni Goddess of Luck. Nadala na rin doon ni Sang Yoon ang mga mahahalaga niyang kagamitan na nagmula sa dati niyang apartment. Dumungaw ang ating bida sa bintana ng bagong bahay na kanyang titirhan. Naisip ni Sang Yoon na kakaunting panahon pa nga lang daw ang lumilipas pero napakarami ng araw agad ang nangyari. Noong unang araw ay lubha siyang naguluhan sa mabilis na pagbabago ng kanyang sitwasyon nang dahil sa pagbabalik niya sa nakaraan. Ilang araw niya rin daw sinubukang intindihin kung ano ang nangyari sa kanya pero wala nga raw siyang nakuhang resulta. Wala pa nga raw siyang kasiguraduhan noon kung paano niya ipagpapatuloy ang kanyang pamumuhay. Pero nagbago nga raw ito noong madama niya muli ang pakiramdam na dati na niyang nakalimutan. Naramdaman niya nga raw na bumibilis ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan kahit na wala naman siyang ginagawa. Doon niya nga raw napagtanto na sa pagbabalik niya sa nakaraan ay taglay na niya muli ang kabataan na minsan nang nawala sa kanya. Ngayon nga raw na bumata na siya muli ay ayaw na niyang maranasan ulit na maging isang mahina. Ito nga raw ang dahilan kung bakit nangako siya sa kanyang sarili na hindi na siya mamumuhay na kagaya ng dati, ayaw na nga raw niyang sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa kanya. Sa paghahangad niya nga raw na makapagpalakas agad ay kusa nang lumalapit sa kanya ang mga magagandang oportunidad. Naalala ni Sang Yoon ang mga naganap na pangyayari bago siya napahiwalay kay Kim Miso.
Sinagot ni Kim Miso ang tawag na nagmula sa reporter na si Park Jong-min, nagbiro siya sa kausap niyang reporter na mukhang nasagap ng araw agad nito ang balita. Napaisip si Sang Yoon kung si reporter Park Jong-min nga ba raw ng Player Magazine ang kinakausap ngayon ni Kim Miso, natatandaan niyang araw ito dahil para itong isang S-ranked journalist sa larangan ng pamamahayag. Sinabi ni Park Jong-min na nagkakagulong araw ngayon sa kanilang opisina dahil marami ang nagtatanong sa kanila kung sino ba raw talaga si Shin Sang-yoon. Tinanong ni Park Jong-min kung tama ba raw ang pagkakarinig niya na nakasama ito ni Kim Miso sa paggawa ng isang quest. Tumugon naman si Kim Miso nang tama nga raw ang narinig nito. Binanggit din ni Kim Miso na sa lahat nga raw ng mga bagong player na kanyang nakilala ay ito na ang may pinakamataas na potensyal. Nakiusap si Park Jong-min kung maaari ba raw siyang bigyan ni Kim Miso ng mahalagang impormasyon na maaari niyang magamit sa kanyang gagawing report. Tumigil ang sasakyan ni Kim Miso sa lugar na bababaan ng ating bida. Pinasalamatan ni Sang Yoon si Kim Miso sa pagpapasakay at paghahatid nito sa kanya. Bago pa man makaalis ang ating bida ay may binanggit dito si Kim Miso. Ipinaalam ni Kim Miso na plano raw nilang mag-explore sa isang unconfirmed gate. Ang grupong araw nila ay isang 4-person free team na para lang sa mga player na mas mababa ang level sa 120. Wala nga raw dapat ipag-alala ang ating bida dahil hindi nga raw ito nagmula sa kanilang guild. Magtatanong pa lang sana si Kim Miso, pero nakasagot na agad ang ating bida nang sasama raw ito. Sinabi ni Kim Miso na wala man lang daw halos naging reaksyon ng ating bida noong tanggihan nito ang pagsali sa Eden Guild, pero parang sabik na sabik nga raw ito sa paanyaya na nabanggit niya ngayon. Naisip ni Sang Yoon na sa wakas nga raw ay magkakaroon na siya ng tsansa na makapasok sa isang gate. Ang isang araw dungeon ay may permanenteng lokasyon, sa loob nga raw nito ay may nakatalaga ng pasukan at labasan. Bukod nga raw sa madaling malaman kung saan nakalagay ang mga patibong ay madali rin daw basahin doon ang galaw ng bawat halimaw. Malaki nga raw ang kaibahan ng gate sa mga dungeon dahil nagbabago nga raw ang lokasyon nito. Gumagalaw nga raw ang pasukan at labasan nito habang nagsasagawa ng raid at kung minsan ay nagbabago rin doon ang mga lumalabas na halimaw. Mas mahirap man daw matapos ang mga gate kumpara sa mga dungeon, pero mas malaki nga raw ang reward na makukuha doon at ganoon nga raw ang batas sa mundo ng mga gaya nilang player. Sa mga unconfirmed gates nga raw ay mayroong first-time system kung saan ay garantisado kang makakakuha ng isang high-rank artifact. Naisip ni Sang Yoon na marahil nga raw ay may mga karanasan na rin si Kim Miso sa pagpasok sa mga unconfirmed gates. Doon nga raw siguro nito nakuha ang artifact na nagamit nito para makansela ang stun debuff na inilabas noon ng Black Wolf. Pero posible rin daw naman na binili lang ito ni Kim Miso lalo na't nagmula ito sa isang mayamang pamilya. Sinabi ni Kim Miso na sasabihan na lang daw niya ang ating bida kapag buo na ang detalye ng pagpasok nila sa unconfirmed gate, mukhang simula nga raw ngayon ay mas mapapadalas ang kanilang pagkikita. Ipinalagay ni Kim Miso ang number ng ating bida para makontak niya ito. Napansin ni Sang Yoon ang wallpaper na nakalagay sa cellphone ni Kim Miso. Humingi ng pasensya si Kim Miso dahil hindi niya nga raw pala nabuksan ang contacts application na nasa kanyang cellphone. Napabuntong hininga si Kim Miso dahil parang gulong-gulong nga raw ngayon ang kanyang isipan. Pinadikta na lang ni Kim Miso ang numero ng ating bida para siya na lang ang maglagay sa kanyang cellphone. Naisip ni Sang Yoon na parang may sariling sitwasyon nga raw na kinakaharap si Kim Miso. Pero normal lang naman daw ito sa mga gaya nilang player, lahat naman daw sila ay may kanya-kanyang sikreto na hindi nila masabi sa iba. Nag-alala si Sang Yoon kung ano nga raw kaya ang mangyayari kapag may ibang nakaalam na nagbalik siya mula sa nakaraan. Napaisip ang ating bida kung ano nga raw kaya ang ginagawa ngayon ng dati niyang konstelasyon. Ito nga raw ang nakasama niya noon sa loob ng napakaraming taon. Napapahiling nga raw siya na sana ay magkaroon pa siya ng pagkakataon na makita ulit ito. Nasa VIP room ngayon si Kim Miso ng kanilang Eden Guild. Sinabi ng isang lalaki na matagal-tagal rin daw silang hindi nagkita ni Kim Miso kaya inakala niya na makakausap niya ito habang umiinom ng kape. Pero panay nga lang daw ang tingin nito sa telepono na para bang may hinihintay ito. Nagpaliwanag naman si Kim Miso na pinapadalhan niya lang daw ng mensahe si Shin Sang-yoon para makapaghanda na ito sa pagpasok nila sa isang gate. Nagbiro ang lalaki na mukhang interesado nga raw si Kim Miso sa player na nakilala nito.
Tinanong ng malaking lalaki si Kim Miso kung ito nga ba raw ang player na sinasabi nito na mayroong stun debuff na higit na mas matagal ang bisa kaysa sa kanya. Tumanggi rin daw pala ito na sumali sa kanilang guild, naiintindihan ng araw niya kung bakit ito nagustuhan ni Kim Miso. Sinabihan ni Kim Miso ang kausap niyang lalaki nang dapat ng araw itong kabahan. Nagtanong naman ang malaking lalaki kung ano naman daw ang rason para makaramdam siya ng kaba. Tumugon si Kim Miso nang nakakamangha nga raw ang swordsmanship ni Shin Sang-yoon at parang mas mahusay pa nga raw ito kumpara sa malaking lalaki. Natawa ang malaking lalaki sa rason na ibinigay sa kanya ni Kim Miso. Tinanong niya si Kim Miso kung hindi ba raw parang isang kalabisan na ikumpara siya nito sa isang baguhang player. Ang lalaking ito ay si Jo Jinho, miyembro ito ng Eden Guild at isa itong level 700s rank player.